Huminto ka na ba upang tunay na isaalang-alang ang timeline ng pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng tao? Madalas nating sabihin na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ngunit bihira tayong huminto sa partikular na detalye na nais ng Diyos na ating tandaan magpakailanman, siya ay nanatili sa libingan sa loob ng 3 araw. Bakit hindi 1 araw? Bakit hindi 7? Ito ay hindi isang random na numero o isang minor de edad na makasaysayang footnote. Ito ay isang banal na lagda, isang sagradong pattern na hinabi sa tela ng paglikha at kasaysayan, na naghahayag ng isang katotohanang napakalalim na nagpapatunay sa lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus. Ang sagot kung bakit namatay si Jesus sa loob ng 3 araw ay hindi simple, ito ay isang susi na nagbubukas ng isang nakatagong silid ng pangunawa, na nag-uugnay sa mga unang salita ng Genesis sa huling tagumpay ng muling pagkabuhay. Ngayon, magkasama tayong maglalakbay sa banal na kasulatan upang matuklasan ang sagot na ito, isang sagot na, kapag naunawaan, ay magbabago sa paraan ng pagbabasa mo ng Biblia at magpapalalim ng iyong pananampalataya sa Diyos na nagpaplano ng bawat detalye ng may walang katapusang karunungan at pagmamahal. Nagsisimula ang ating paglalakbay, gaya ng ginagawa ng lahat ng bagay, sa aklat ng Genesis. Matagal bago tumayo ang krus sa Golgotha, inilalagay na ng Diyos ang ritmo ng pagtubo sa mismong gawa ng paglikha. Nagsusulat siya ng isang kwento, at ang tema ng 3 araw ay lilito na may kapansin-pansing kilanawan sa bukang liwayway ng oras. Tingnan nating mabuti ang unang kabanata. Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag at inihihiwalay ito sa kadiliman. Sa 2 araw, hinihiwalay niya ang tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba, na nilikha ang kalangitan. Ang lupa, sa puntong ito, ay wala pa ring anyo, walang laman, at nakalubog sa matubig na kaguluhan, isang estadong simbolo ng walang buhay, isang matubig na libingan. Ngunit darating ang 3 araw. Sa araw na ito, ang Diyos ay nagsasalita ng isang makapangyarihang utos, magtipon ang tubig sa ilalim ng langit sa isang dako, at lumitaw ang tuyong lupa. At ganoon nga, isipin kung ano ang nangyayari dito. Mula sa kaguluhan, mula sa matubig na kailaliman, isang bago at matatag na lumitaw. Ang lupain, sa isang simbolikong kahulugan, ay muling nabuhay mula sa tubig. Ito ay inilabas mula sa isang lugar ng kawalang buhay upang maging isang pundasyon para sa kung ano ang darating. At kung ano ang susunod ay mas makabuluhan. Kaagad pagkatapos lumitaw ang tuyong lupa, nagbigay ang Diyos ng pangalawang utos sa mismong araw ding iyon, hayaan ang lupa na sumibol ng mga pananim, mga halaman na nagbubunga ng binhi, at mga punong namumunga. Ang buhay ay bumubulusok mula sa mismong lupa na iniligtas lamang mula sa kailaliman. Ang 3 araw ng paglikha ay natatanging minarkahan bilang isang araw ng muling pagkabuhay at bagong buhay. Ito ang araw kung kailan itinatag ang pundasyon para sa isang buhay na mundo. Ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay isang banal na utos. Ang Diyos ay nagtatatag ng isang huwaran. Ipinakikita niya sa atin na ang 3 araw ay ang kanyang itinakdang panahon para sa paglabas ng buhay mula sa kamatayan, sa kaayusan mula sa kaguluhan. Ang prinsipyong ito, na itinatag sa mga unang pahina ng banal na kasulatan, ay nagsisilbing isang banal na alingaw-ngaw na aalingaw-ngaw sa mga panahon, na hahanapin ang pinakahuling katuparan nito sa isang hiram na libingan sa labas ng Jerusalem. Ang banal na pattern na ito ng 3 araw ay hindi nananatiling abstract na konsepto sa paglikha. Mabilis itong lumipat sa nasasalat, nakakasakit ng puso na kwento ng isang lalaki at ng kanyang anak. Naglalakbay tayo sa Genesis sa kwento ni Abraham, ang ama ng pananampalataya. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangako, isang anak, si Isaac, na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Si Isaac ang himalang anak, ang kasukdulan ng habambuhay na paghihintay at pagtitiwala. At pagkatapos ay sinubukan ng Diyos si Abraham sa isang hindi maisip na utos, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong minamahal, at ialay mo siya bilang isang hain. Sa loob ng 3 araw, naglakbay si Abraham patungo sa bundok Moriah. Maaari ba nating simulang unawain ang dalamhati sa puso ng ama sa tahimik, 3 araw na paglalakbay na iyon? Ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa kamatayan ng pangako. Sa kanyang puso't isipan, isinuko na ni Abraham ang kanyang anak. Si Isaac ay, para sa lahat ng layunin, ay wala na. Ang pangako ay namamatay.
Napaka-espesipiko ng Biblia tungkol sa panahon. Sinasabi sa atin ng Genesis Kabanata 22, versikulo 4, nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nakita niya ang dako mula sa malayo. Ang ikatlong araw ay ang kasukdulan, ito ang sandali ng huling pagsuko, ang punto kung saan ang pananampalataya ni Abraham ay naunat sa ganap na limitasyon nito. Nang igapos niya si Isaac at itinaas ang kutsilyo, pinigilan ng langit ang hininga nito. At sa eksaktong sandaling yon, namagitan ang Diyos. Ang anghel ng Panginoon ay tumawag, na huminto sa paghahain. Isang kapalit ang ibinigay, isang lalaking tupa na nahuli sa isang sukal. Sa ikatlong araw, naibalik si Isaac sa kanyang ama. Siya, sa tunay na diwa, ay tinanggap muli mula sa mga patay. Ang kaganapang ito ay isang makapangyarihang pagpapakita, isang buhay na propesya kung ano ang gagawin ng Diyos mismo balang araw. Aakayin din ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, na kanyang minamahal, sa isang bundok upang ihandog. Ngunit sa pagkakataong ito, walang magiging kapalit, dahil si Jesus ang kahalili. At kung paanong si Isaac ay naibalik sa kanyang ama sa ikatlong araw, gayon din naman maluwalhati ang pagpapanumbalik ni Jesu Kristo, hindi lamang maliligtas sa kamatayan, kundi muling nabuhay mula sa kamatayan sa ikatlong araw, na nagpapatunay sa pananampalataya ng lahat na, gaya ni Abraham, ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Ang pattern ay pare-pareho, personal, at malalim. Ang banal na hibla na ito, ang ikatlong araw na lagda ng Diyos, ay patuloy na humahabol sa salaysay ng kanyang mga tao. Nakita natin itong muli sa buhay ni Joseph, isa pang pinakamamahal na anak. Isipin ang kanyang kwento, siya ay ipinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid, itinapon sa isang hukay, isang libingan, para sa lahat ng layunin at pagkatapos ay ibinenta sa pagkaalipin. Para sa kanyang nagdadalamhating ama, si Jacob, siya ay patay na. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Joseph ang pagkabilanggo at kawalang katarungan, isang buhay na inilibing sa kadiliman ng isang banyagang lupain. Gayunpaman, mula sa lugar na ito ng kamatayan, ibinangon siya ng Diyos. Inilabas siya sa piitan at itinaas sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto. Siya ang naging tagapagligtas ng kilalang mundo, ang naglalaan ng tinapay at buhay sa panahon ng mapangwasak na tagutom. At narito kung saan lumilitaw ang pattern na may nakamamanghang kailanwan. Nang ang kanyang mga kapatid, ang mismong naghatol sa kanya ng kamatayan, ay pumunta sa Ehipto na naghahanap ng pagkain, sinubukan sila ni Jose. Sinasabi ng Genesis Kapitulo 42, versikulo 17, na inilagay niya silang lahat sa kulungan sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, nakaupo sila sa isang bilangguan, nahaharap sa mga kahihinatnan ng kanilang kasalanan, ang kanilang kapalaran ay hindi tiyak. Sila ay nasa isang estado ng kamatayan, maaari mong sabihin, sa ilalim ng paghatol ng makapangyarihang pinuno na hindi nila kinilala. Ngunit ano ang susunod na mangyayari? Verse 18, sa ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, gawin ninyo ito at kayo'y mabubuhay. Sa ikatlong araw, ang kanilang tinanggihan at iniwan para sa mga patay ay nagpahayag ng isang plano ng buhay, ng pagpapalaya, ng biyaya. Siya na makasagisag na ibinangon mula sa mga patay ngayon ay nag-aalay ng buhay sa kanyang mga kapatid sa ikatlong araw. Nakikita mo ba ang parallel? Si Jesus, na ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit sa ikatlong araw, itinaas siya sa pinakamataas na lugar ng awtoridad, at mula sa posisyong yon, nag-aalay siya ng buhay, ang tinapay ng langit, sa mismong mundo na tumanggi sa kanya. Ang pattern pagkatapos ay lumalawak mula sa personal hanggang sa pambansa. Isaalang-alang ang pagsilang ng Israel bilang isang bansang pinagtipanan. Bago ang kanilang pag-alis mula sa Ehipto, isang salot ng makapal na kadiliman, isang mahahalay na kadiliman, ang bumalat sa lupain sa loob ng 3 araw. Ito ay isang lasa ng kamatayan, isang nakalulungkot na paghatol sa Ehipto habang ang liwanag ay nagniningning sa mga tahanan ng mga Israelita. Ang 3 araw na yugto ng nakamamatay na kadiliman ay agad na nauuna sa kanilang pagpapalaya sa pamamagitan ng Paskwa. Nang maglaon, nang ang bagong laya ng mga tao ay dumating sa paanan ng bundok Sinai, ang Diyos ay malapit nang pumasok sa isang formal na tipan sa kanila, upang gawin silang kanyang mahalagang pag-aari. Binigyan niya si Moises ng isang tiyak na tagubilin sa Exodo Kabanata 11.
Sinabi niya, pumunta ka sa mga tao at italaga sila ngayon at bukas, at hayaan silang maglaban ng kanilang mga damit at maging handa para sa ikatlong araw. Sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa bundok Sinai sa paningin ng buong bayan. Sa loob ng 2 araw, naghahanda ang mga tao, nililinis nila ang kanilang sarili, naghihintay sila. Ito ay isang panahon ng pag-asa, isang setting na bukod sa kanilang dating buhay. At sa ikatlong araw, tumunog ang trumpeta, umuuga ang bundok, at bumaba ang presensya ng Diyos. Sa ikatlong araw, ang isang bansa ng mga dating alipin ay muling isinilang bilang pinagtipan ng bayan ng Diyos, binigyan ng bagong pagkakakilanlan, isang bagong batas, isang bagong layunin. Ito ay isang pambansang muling pagkabuhay, isang bagong buhay na pinasinayaan, muli, sa ikatlong araw. Ngunit marahil ang pinakahayag at nakagugulat na pagbabala ay nagmula sa nag-aatubili na propeta, si Jonas. Alam nating lahat ang kwento. Tumakas si Jonas sa utos ng Diyos, naabutan ng marahas na unos, at itinapon sa dagat upang iligtas ang barko at ang mga tripulante nito. Siya ay nilamon ng isang malaking isda, at ang Biblia ay tiyak na tiyak, at si Jonas ay nasa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Sa sinaunang daigdig, ang kalaliman ng dagat ay kasing kahulugan ng Sheol, sa kaharian ng mga patay. Pinatutunayan ito ng sariling panalangin ni Jonas mula sa loob ng isda. Siya ay sumisigaw, ako'y tumawag sa Panginoon, mula sa aking kabagabagan, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ako ay sumigaw. Siya ay, para sa lahat ng layunin at layunin, sa kanyang libingan. Patay na siya sa mundo. Ngunit pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, inutusan ng Diyos ang isda, at isinuka nito si Jonas sa tuyong lupa. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Siya, sa diwa, ay muling nabuhay. Napakahalaga ng kwentong ito kung kaya't si Jesu Kristo mismo ang sumikop dito bilang tiyak na tanda na ihahandog niya sa isang nag-aalinlangang henerasyon na humihingi ng himala. Sa Mateo Kabanata 12, nang humingi ng tanda ang mga Pariso, sumagot si Jesus, ang isang masamang at mapangalunya na henerasyon ay naghahanap ng isang tanda, ngunit walang tanda na ibibigay dito maliban sa tanda ng propetang si Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Si Jesus ay hindi nag-iwan ng puwang para sa kalabuan, kinukuha niya ang makasaysayang pangyayaring ito at itinataas ito bilang master blueprint para sa kanyang sariling kamatayan, libing, at muling pagkabuhay. Siya ay nagsasabi sa kanila, gusto ninyo ng isang tanda na ako ay kung sino ang sinasabi ko na ako. Ang pinakahuling patunay ay darating. Tulad ni Jonas, ako ay bababa sa libingan, sa puso ng lupa. At tulad ni Jonas, sa ikatlong araw, ako ay babalik. Ang huwaran na itinatag sa paglikha, na isinabuhay ni Abraham, na sinasalamin sa buhay ni Joseph, at naranasan ng bansang Israel ngayon ay matatagpuan ang pinakadirektang prophetikong tinig nito sa nakalibing na propeta. Ang Diyos ay hindi pagiging banayad. Sumisigaw siya sa mga pasilyo ng kasaysayan, inihahanda ang mundo upang maunawaan ang kaganapang magpapabago sa lahat. At ang banal na pattern na ito, ang umuulit na echo, ay hindi limitado sa mga salaysay na ito. Ito ay hinabi ng napakalalim sa tela ng kasulatan na ito ay naging isang prophetikong ritmo. Ang propetang si Oseas, na nagsusumamo sa isang walang pananampalatayang Israel na bumalik sa Diyos, ay naghahatid ng mismong ritmo na ito sa isang nakamamanghang pangako. Siya ay sumigaw para sa Diyos, halika, tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat tayo'y kanyang pinunit, ngunit tayo'y pagagalingin niya, tayo'y sinaktan niya, ngunit tayo'y kanyang tatalin. Pagkaraan ng 2 araw ay bubuhayin niya tayo, sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo, upang tayo'y mabuhay sa harap niya. Isipin ang wikang yon, buhayin, itaas mo kami. Ito ang wika ng muling pagkabuhay. Si Oseas ay nagsasalita ng isang pambansang espiritual na kamatayan na sanhi ng idolatria at paghihimagsik. Ang Israel ay isang patay na katawan, napunit at sinaktan ng mga kahihinatnan ng sarili nitong kasalanan. Ang propeta ay nag-aalok ng isang pag-asa na tila imposible, ang Diyos mismo ay makikialam. Magkakaroon ng isang panahon ng paghiga sa alabok, isang panahon ng pagkasira, 2 araw na halaga, ngunit hindi ito ang katapusan. Dumating na ang ikatlong araw.
At sa ikatlong araw, magsasagawa ang Diyos ng pambansang muling pagkabuhay, itataas ang kanyang mga tao mula sa libingan na kanilang ginawa upang sila ay muling mamuhay sa kanyang presensya. Ito ay isang nakakagulat na propesya ng pag-asa, na nangangako na kahit na ang kamatayang dulot ng kasalanan ay maaaring madaig ng kapangyarihan ng Diyos, at ang pagpapanumbalik na ito ay natatatak ng banal na lagda ng ikatlong araw. Hindi alam ni Oseas na ang kanyang mga salita ay dalawahang propesya, na nagtuturo hindi lamang sa hinaharap na pag-asa para sa Israel kundi sa mismong mekanismo ng pag-asa na iyon, ang pagkabuhay na mag-uli ng Mesiyas ng Israel, na mapupunit at hahampasin para sa kanila, na bubuhayin lamang sa ikatlong araw, na tinitiyak ang buhay na walang hanggan para sa lahat ng babalik sa Panginoon sa pamamagitan niya. Ang temang ito ng pagbangon mula sa hatol na kamatayan sa ikatlong araw ay muling gumaganap sa buhay ni Haring Hezekias. Sa ikalawang hari kabanata 20, nakita natin ang hari na may sakit na nakamamatay. Lumapit sa kanya ang propetang si Isaias dala ang pinakamapangwasak na mensahe na maririnig ng isang tao. Ganito ang sabi ng Panginoon, iayos mo ang iyong bahay, sapagkat ikaw ay mamamatay, ito ay isang banal na utos. Si Hezekias ay, para sa lahat ng layunin at layunin, isang patay na tao. Ibinaling niya ang kanyang mukha sa dingding at umiyak ng mapait, nagsusumamo sa Diyos. At sa isang nakamamanghang gawa ng awa, nagsisi ang Diyos. Ipinabalik niya si Isaiah sa hari, bago pa man umalis ang propeta sa looban ng palasyo, na may bagong mensahe, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha. Narito, pagagalingin kita. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Pansinin ang mga detalye. Ang pangako ay hindi lamang pagpapagaling, ito ay pagpapanumbalik sa pagsamba at pamayanan. At ang timing ay tumpak. Sa ikatlong araw, ang pagbabalik ni Hezekias mula sa bingit ng kamatayan, ang kanyang personal na pagkabuhay muli mula sa isang banal na ipinahayag na hatol na kamatayan, ay minarkahan ng pamilyar na numerong ito. Siya ay gumugugol ng 2 araw sa kadiliman ng kanyang higaang may sakit, sa ilalim ng lilim ng libingan, ngunit sa ikatlong araw, siya ay ibinangon, ang kanyang buhay ay naibalik, at ang kanyang unang gawain ay ang muling pagpasok sa presensya ng Diyos sa templo. Ito ay isa pang brushstroke sa obra maestra na ito na ipinipinta ng Diyos sa buong kasaysayan, isang personal na kwento na ganap na naaayon sa mas malaking symphony. Mula sa isang propeta sa tiyan ng isda hanggang sa isang hari sa kanyang higaan, ang mensahe ay pareho, ang libingan ay may 2 araw na hawak, ngunit ang ikatlong araw ay pag-aari ng Diyos. Ang ikatlong araw ay ang araw ng bagong buhay. At ito ay lumalalim pa, sa mismong mga batas na namamahala sa buhay ng Israel. Ang konsepto ng malinis at marumi ay sentro ng kanilang kaugnayan sa isang banal na Diyos. At ano ang pangunahing pinagmumula ng ritual na karumihan? Pakikipag-ugnayan sa kamatayan. Ang paghipo sa isang bangkay ay nagiging marumi ang isang tao, na naghihiwalay sa kanila sa komunidad at sa tabernakulo. Ito ay isang malakas na pisikal na paalala na ang kamatayan ay isang panghihimasok, isang puwersang dayuhan na nagpaparumi at naghihiwalay. Ngunit paano nalinis ang karumihang ito? Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 11, ay naglalatag ng ritual. Ang isang taong humipo ng bangkay ay marumi sa loob ng 7 araw, ngunit ang proseso ng paglilinis ay may kritikal na sandali. Siya ay lilinisin ng kanyang sarili sa pamamagitan ng tubig sa ikatlong araw at sa ikapitong araw, at sa gayon ay magiging malinis. Ang ikatlong araw ang una at pinakamahalagang hakbang sa paglalakbay mula sa karumihan ng kamatayan pabalik sa kadalisayan ng buhay. Minarkahan nito ang punto ng pagbabago, ang sandali kung kailan nasira ang kapangyarihan ng kontaminasyon ng kamatayan at nagsimula ang proseso ng pagpapanumbalik. Ito ay hindi lamang isang random na panuntunan. Ito ay isang teolohikong aral na nakapaloob sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na nagtuturo sa kanila na kahit nasa harap ng kapangyarihan ng kamatayan na masira at maghiwalay, mayroong isang itinalaga ng Diyos na landas pabalik sa buhay, at ang landas na iyon ay nagsimula sa ikatlong araw. Kaya, nakikita natin ito sa batas, sa buhay ng isang propeta, sa buhay ng isang hari. Mula sa karumihan ng kamatayan, ang landas tungo sa buhay ay magsisimula sa ikatlong araw. Ngunit ang pinakamakapangyarihang prefigurement, ang sa tingin ko ay pumipigil sa iyo sa iyong mga landas, ay matatagpuan ng mas maaga, sa buhay ng patriarkang si Abraham. Ang kwento ay pamilyar sa marami, ngunit gusto kong tingnan natin ito sa pamamagitan ng partikular na lente ng ikatlong araw.
Genesis Kapitulo 22. Sinubak ng Diyos si Abraham gamit ang pinakamasakit na utos na may isip, isama mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah, at ihandog mo siya doon bilang isang handog na susunugin. Ang wika mismo ay isang kutsilyo sa puso. Bawat parirala, ang iyong anak, iyong nag-iisang anak, ang mahal mo, ay pinipihit ang kutsilyong yon, na nagbibigay diin sa lalim ng sakripisyo. Ito ang anak ng pangako, ang isa na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa lupa. At ngayon, hinihingi siya ng Diyos pabalik. Si Abraham ay sumunod, bumangon siya ng maaga, siniyahan ang kanyang asno, at kumuha ng 2 kabataang lalaki, ang kanyang anak na si Isaac, at ang kahoy para sa handog. At pagkatapos ay mababasa natin ang napakahalagang talata, ng 3 araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nakita ang lugar mula sa malayo. Sa 3 araw, sa loob ng 2 buong araw, lumakad si Abraham kasama ang kanyang anak, alam na ang kanyang patutunguhan ay isang altar ng sakripisyo. Sa loob ng 2 araw, sa puso ni Abraham, si Isaac ay patay na. Isipin ang katahimikan sa paglalakbay na iyon. Isipin ang bigat ng bawat hakbang, dala ang kahoy para sa apoy na nilalayong sunugin ang kanyang pinakamamahal na anak. Isa itong walking funeral procession. Si Abraham ay nabubuhay sa katotohanan ng pagkamatay ng kanyang anak, na ipinag-utos ng parehong Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Nasa libingan siya, emosyonal at espiritual, sa 2 araw na iyon. Ngunit sa 3 araw, itinaas niya ang kanyang mga mata. Sa 3 araw, makikita ang lugar ng resolusyon. Sa 3 araw, ang kwento ay umabot sa punto ng pagbabago nito. At ang pananampalataya ni Abraham ay nakakapanghina. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, manatili kayo rito, ako at ang bata ay pupunta doon at sasamba at babalik sa inyo. Hindi, darating ako muli, ngunit babalik tayo muli. Naniniwala siya, kahit papaano, na kahit na dumaan siya sa sakripisyo, ibabalik ng Diyos sa kanya ang kanyang anak. Pinatunayan ito ng manunulat ng Hebreo, na nagsasabi sa atin na si Abraham ay isinasaalang-alang na kaya ng Diyos na buhayin siya mula sa mga patay, kung saan, sa makasagisag na pananalita, ay tinanggap niya siyang muli. Sa makasagisag na pagsasalita, sa 3 araw na iyon, nang pigilan ng anghel ng Panginoon ang kanyang kamay at ang tupa ay inihanda sa kakahuyan, tinanggap ni Abraham si Isaac mula sa mga patay. Inalis ang hatol ng kamatayan. Ang buhay ay naibalik. Ito ay isang kwento ng muling pagkabuhay, isang ama na tinatanggap ang kanyang minamahal na anak pabalik mula sa libingan sa 3 araw. Ang alingaw-ngaw ng Golgotha ay napakalakas na halos nakakabingi. At kung hindi sapat ang salaysay na iyon, direktang inilalagay ng Diyos ang parehong pangako sa mga salita ng mga propeta. Pakinggan ito mula sa Oseas, Kabanata 6. Ito ay isang panawagan para sa Israel na bumalik sa Diyos pagkatapos na hatulan dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sinabi ng propeta, "Halik kayo, tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat tayo'y kanyang pinunit, ngunit tayo'y pagagalingin niya, sinaktan niya tayo, ngunit tayo'y tataliin niya. Pagkaraan ng 2 araw ay bubuhayin niya tayo, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo, upang tayo'y mabuhay sa harap niya." Ipos na lang natin yan. Ito ay hindi isang kwento o isang ritual, ito ay isang direktang prophetikong pangako. Ang bansang Israel, sa kasalanan nito, ay inilarawan bilang napunit at sinaktan ng Diyos. Ito ang wika ng kamatayan, ng isang katawan na nawasak at iniwan para patay. Ang kanilang estado ng espiritual na paghihimagsik ay nagresulta sa isang pambansang kamatayan. Ngunit ano ang pag-asa na ibinibigay sa kanila kung sila ay magsisi? Pagkatapos ng 2 araw ay bubuhayin niya tayo. Ang salitang Hebreo doon ay asterisk chaya asterisk, ang pangunahing salita para sa mabuhay o bumuhay. At ito ay nagiging mas tahasang sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. Iyan ang salitang Hebreo asterisk kum, ang parehong salitang ginagamit para sa pagbangon mula sa pagtulog, para sa pagtayo, at para sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ang pangako sa isang patay na bansa ay pagkatapos ng panahon ng kadiliman at paghuhukom, 2 araw, ang 3 araw ay magiging araw ng pagkabuhay na maguli, isang araw ng pagkabuhay na maguli upang mamuhay muli sa presensya ng Diyos. Ito ay isang corporate hope, isang pambansang pag-asa,
at ito ay nakasentro ng husto at tahasang sa ikatlong araw. Ang Diyos ay hindi pagiging banayad. Patuloy niyang hinahabi ang sinulid na ito, sadyang-sadyang, sa pamamagitan ng batas, kasaysayan, at propesya na ito ay naging isang banal na lagda, isang paulit-ulit na motif na sumisigaw para sa ating atensyon. At ang pattern na ito ng kamatayan at ikatlong araw na pagpapanumbalik ay hindi nakakulong sa mga pambansang pangako o malapit sakripisyo ng mga patriarka. Isinasama pa nga ito ng Diyos sa buhay ng isa sa kanyang pinakaaatubili na mga propeta, isang tao na ang kwento ay napakatalino at madalas na ipinadala sa Sunday school ng mga bata, ngunit naglalaman ito ng isa sa pinakamakapangyarihan at tahasang mga anino ng karanasan ng sariling libingan ng Mesiyas. Siyempre, si Jonah ang sinasabi ko. Alam nating lahat ang pangunahing kwento. Sinabi ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Nineveh, ang kabisera ng imperyo ng Assyria, ang malupit, pag-anong kaaway ng Israel, at mang-aral ng pagsisisi. Sinabi ni Jonah, hindi, salamat, at sumakay sa isang bangka na papunta sa eksaktong kabaligtaran ng direksyon. Isang malakas na bagyo ang bumangon, at si Jonas, na nalalamang siya ang dahilan, ay nagsabi sa mga mandaragat na itapon siya sa dagat upang iligtas ang kanilang sarili. At ginagawa nila, siya ay nilamon ng isang malaking isda. Ngayon, ito ay kung saan ang kwento ay nagbabago mula sa isang kwento ng isang suwail na propeta tungo sa isang malalim na uri ng kamatayan at muling pagkabuhay. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, si Jonas ay nasa tiyan ng isda. Ito ay hindi isang submarine adventure. Pakinggan kung paano inilarawan mismo ni Jonas ang kanyang karanasan sa kanyang panalangin mula sa 2 kabanata. Sinabi niya, ako'y tumawag sa Panginoon, mula sa aking kabagabagan, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ako ay sumigaw. Sheol, iyan ang salitang Hebreo para sa libingan, ang kaharian ng mga patay. Naniwala si Jonas na patay na siya. Pagpapatuloy niya, ang tubig ay tumakip sa akin upang kitilin ang aking buhay, ang kalaliman ay pumaligid sa akin. Bumaba ako sa lupain na ang mga halang ay sumara sa akin magpakailanman. Ito ang wika ng libing. Siya ay nasa puso ng kalaliman, na nahiwalay sa lupain ng buhay, na may mga halang ng kamatayan na nakakandado sa likuran niya. Siya ay, para sa lahat ng layunin at layunin, isang patay na tao sa isang matubig na libingan. At ang takdang panahon ay nakasaad ng may ganap na katumpakan, 3 araw at 3 gabi. Tapos anong mangyayari? Pagkatapos ng panahong yun sa libingan, nakipag-usap ang Panginoon sa isda, at isinuka nito si Jonas sa tuyong lupa. Siya ay ibinalik mula sa kailaliman, mula sa tiyan ng Sheol, mula sa tiyak na kamatayan, at muling binigyan ng buhay. Isa itong muling pagkabuhay. Siya ay naibalik sa kanyang misyon, binigyan ng pangalawang pagkakataon na sumunod sa Diyos. Ngayon, kung tayo ay naiwan sa kwentong yun, maaari nating sabihin na, wow, napakakamanghamanghang pagkakatulad. Ngunit hindi tayo pinabayaang manghula. Si Jesus mismo ang kumukuha ng kwentong ito at itinataas ito bilang nag-iisang pinakamahalagang tanda na ibibigay niya sa isang nag-aalinlangan na henerasyon na humihingi ng patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Sa Mateo Kabanata 12, nang humingi ang mga Pariseo ng isang tanda, ibinigay ni Jesus sa kanila ang kamanghamanghang tugon na ito. Ang isang masamang at mapangalunya na henerasyon ay naghahanap ng isang tanda, ngunit walang tanda na ibibigay dito maliban sa tanda ng propetang si Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng 3 araw at 3 gabi. Pag-isipan mo yan, sa lahat ng himala, lahat ng propesya, lahat ng uri at anino sa buong lumang tipan, ito ang pinili ni Jesus bilang tiyak na tanda kung sino siya. Tahasang tinukoy niya ang karanasan ni Jonas bilang isang direktang prefigurasyon ng sarili niyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay muli. Ang puso ng lupa ay malinaw na kahanay ng tiyan ng Sheol. Ang 3 araw na timeline ay ang core ng sign. Si Jesus ay mahalagang sinasabi sa kanila, gusto mo ng patunay? Narito ito, ako ay mamamatay, ako ay ililibing. At kung paanong si Jonas ay ibinalik mula sa libingan sa 3 araw, gayon din ako. Iyan ang iyong hindi may kakaila na tanda. Ang muling pagkabuhay ay hindi isang nahuling pag-iisip, ito ang tanda. At may isa pang layer dito. Ano ang nangyari pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jonas? Pumunta siya sa Nineveh,
Ang dakilang pag-anong lungsod, nangaral ng mensahe ng pagsisisi, at ang buong lungsod, mula sa hari sa kanyang trono hanggang sa mga baka sa parang, ay nagsisi at bumaling sa Diyos. Ang kanyang pagpapanumbalik mula sa kamatayan ay humahantong sa kaligtasan ng mga hentil. Ito ay isang larawan ng ebanghelyo na lumalabas sa kabila ng mga hangganan ng Israel. At gayon din kay Jesus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ang kaganapan na naglalabas ng ebanghelyo hanggang sa mga dulo ng mundo, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa, sa mga Ninive at Romano at Griego at sa iyo at sa akin. Ang tanda ni Jonas ay hindi lamang tungkol sa panahon, ito ay tungkol sa misyon na dumadaloy mula dito. Ang huwaran ay taglay, kamatayan, isang yugto ng 3 araw, at isang pagkabuhay muli na nagdudulot ng buhay at pag-asa kung saan wala. At dito lalong nagiging malalim ang paghahambing, dahil hindi lang sinabi ni Jesus na siya ay asterisk katulad asterisk ni Jonas. Sa parehong talatang yun sa Mateo Kapitulo 12, pagkatapos na ipaliwanag ang tanda, sinabi niya, ang mga tao ng Ninive ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito at hahatulan ito, sapagkat sila ay nagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito ang isang mas dakila kaysa kay Jonas. Narito ang isang bagay na asterisk mas dakila asterisk kaysa kay Jonah. Ito ay mahalaga, si Jonas ang tanda, ngunit si Jesus ang sangkap. Si Jonas ang anino, ngunit si Jesus ang realidad, at ang realidad ay laging mas dakila kaysa anino. Maging tapat tayo tungkol kay Jonah. Siya ay isang nag-aatubili na propeta sa pinakamahusay. Aktibo siyang tumakas mula sa tawag ng Diyos. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay bunga ng kanyang pagsuway. Siya, sa isang kahulugan, ay pinilit sa tiyan ng isda. At nang sa wakas ay mang-aral siya sa Nineveh, ang kanyang mensahe ay isang maikli, 5 salita na sermon sa Hebreo, 4 na pang-araw pa, at ang Nineveh ay mawawasak. Walang alok ng biyaya, walang pagbanggit ng awa. Ginagawa niya ang pinakamababa. At kapag ang Diyos asterisk ay asterisk nagpakita ng awa at ang lungsod ay nagsisi, ano ang reaksyon ni Jonas? Nagagalit siya. Nagpout siya sa ilalim ng isang halaman dahil ang mga taong ipinadala sa kanya upang iligtas ay naligtas. Mas nababahala siya sa kanyang propesya na reputasyon kaysa sa kaligtasan ng 120,000 kaluluwa. Ngayon ihambing yun kay Jesus. Hindi siya tumakbo mula sa kanyang misyon, inilagay niya ang kanyang mukha na parang bato sa Jerusalem, alam na alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya. Kusang loob niyang ialay ang kanyang buhay. Hindi siya itinapon sa dagat sa isang gawa ng packed self-preserve ng iba, binigay niya ang sarili niya. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang parusa para sa kanyang sariling pagsuway, ngunit isang sakripisyo para sa atin. At ang kanyang mensahe ay hindi isang nag-aatubili na babala ng kapahamakan, ngunit isang taos-pusong paanyaya, lumapit kayo sa akin, lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Nang ang mga makasalanan ay nagsisi at lumapit sa kanya, hindi siya nagalit, natuwa siya. Siya ang pastol na umalis sa 99 upang hanapin ang isang nawawalang tupa. Ang kaibahan ay hindi maaaring maging mas malinaw. Si Jonas ay isang depekto, sirang sisidlan na ginagamit ng Diyos para magpinta ng larawan. Si Jesus ang perpektong anak na asterisk ang larawan. Ang tanda ay makapangyarihan, ngunit ang itinuturo nito ay walang hanggan na mas malaki. Balikan natin ang pariralang ginamit ni Jesus, ang puso ng lupa. Ito ay hindi lamang patula na wika para sa libingan. Sa sinaunang pananaw sa daigdig ng mga Hudyo, ang libingan, o Sheol, ay ang kaharian ng mga patay. Ito ay isang lugar ng kadiliman, ng paghihiwalay, isang lugar kung saan walang nakabalik. Nang sumigaw si Jonas mula sa tiyan ng isda, kanyang sinabi, "Ako'y tumawag sa Panginoon, mula sa aking kabagabagan, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ay sumigaw ako." Naunawaan niya na hindi lang siya nasa tiyan ng isda, siya ay nasa kaharian ng kamatayan mismo. Kaya kapag sinabi ni Jesus na siya ay nasa puso ng lupa, sinasabi niya na siya ay ganap na papasok sa ating kalagayan bilang tao, kahit hanggang sa kamatayan at pagbaba. Hindi lang niya ilulubog ang kanyang mga daliri sa tubig ng mortalidad, lubusan siyang lulubog. Ito ang pinakahuling pagkilos ng pakikiisa sa sangkatauhan. Pumunta siya sa pinakamalayong, pinakamadilim na lugar na maaaring dalhin ng ating kasalanan, ang libingan,
ang Sheol, ang lugar ng kamatayan, upang masakop ito mula sa loob palabas. Hindi lang niya tinatalo ang kamatayan mula sa malayo, siya'y pumapasok sa muog nito, ginapos ang malakas na tao, at sinasamsam ang kanyang bahay, na nagdadala ng pagkabihag na bihag. Ito ang dahilan kung bakit kasama sa Apostles' Creed ang linyang, siya ay bumaba sa impyerno. Hindi nito pinag-uusapan ang lugar ng walang hanggang pagdurusa, kundi ang Sheol, ang kaharian ng mga patay. Ito ay nagpapatunay na ang tagumpay ni Kristo ay ganap. Walang sulok ng karanasan ng tao, kahit ang kamatayan mismo, na hindi niya pinasok at tinubos. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi isang pagtakas mula sa kamatayan, ito ay isang pagsabog ng buhay mula sa pinakapuso ng domain ng kamatayan. Wawasakin niya ang mga pintuang daan ng Sheol at lumabas hindi lamang bilang isa na nakaligtas, kundi bilang isa na may kapangyarihan dito, hawak ang mismong mga susi ng kamatayan at Hades. At ibinabalik tayo nito sa mga tagapakinig na kausap ni Jesus, ang mga eskriba at mga pariso. Humingi sila ng isang tanda, isang makalangit na panoorin na magpipilit sa kanila na maniwala. Ngunit si Jesus ay nag-aalok sa kanila ng isang tanda na nangangailangan ng pananampalataya upang makita. Pag-isipan nito, ang pagkabuhay muli mismo ay hindi isang pampublikong panoorin. Hindi siya nagpakita sa hagdan ng templo o sa harap ni Pilato at ng Sanhedrin pagkatapos niyang bumangon. Nagpakita siya sa kanyang mga tagasunod, sa mga taong ang puso ay nakahilig na sa kanya. Ang tanda ni Jonas ay hindi isang mapilit na patunay, ito ay isang kumpirmasyon para sa mga may mga mata upang makita at mga tainga upang marinig. At hindi ba't parang Diyos lang yun? Hindi niya dinaragdagan ang ating malayang kalooban ng hindi masasagot, mga pampublikong pagpapakita na pumipilit sa paniniwala. Sa halip, nagbibigay siya ng sapat na ebidensya para maunawaan ang isang pusong puno ng pananampalataya. Ang mga Ninevita, ang mga pagano, marahas na mga Assyrian, ay nakarinig ng 5 salita na sermon mula sa isang nagmamakaawa na propeta at ito ay sapat na. Nagsisi sila na nakasuot ng sako at abo. Ang kanilang mga puso, sa sandaling iyon, ay mas malambot kaysa sa puso ng mga pinuno ng relihiyon sa Israel na nakasaksi na pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, at nagtuturo ng may walang katulad na awtoridad. Itinuro ni Jesus ang kalunos-lunos na kabalintunaan na ito, isang pag-anong lungsod ang tatayo sa paghatol sa mga pinili ng Diyos dahil kinilala ng mga Ninevita ang katotohanan ng marinig nila ito, habang ang mga Pariso, kasama ang lahat ng kanilang kaalaman sa relihiyon at kalapitan sa Mesiyas, ay tumangging makita kung ano ang nasa harapan nila. Sila ay naghahanap ng isang tanda mula sa langit, habang ang Diyos ay nagbibigay sa kanila ng isang tanda mula sa puso ng lupa. Gusto nila ng tanda ng kapangyarihan at kaluwalhatian, at binigyan sila ng Diyos ng isang tanda na parang kahinaan, pagkatalo, at kamatayan, ngunit ito, sa katotohanan, ang pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan na nakilala ng sansinukob. Pinalalalim nito ang ating pagkaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang taong may pananampalataya. Hindi ito tungkol sa paghihintay na patunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga kondisyon. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kanyang gawain at sa kanyang salita, kahit na ito ay dumating sa hindi inaasahan o mababang anyo, tulad ng isang nag-aatubili na propeta, o isang karpintero na ipinako sa krus. Ngayon, isaalang-alang natin ang mismong timeline, 3 araw at 3 gabi. Ito ay hindi isang random na detalye lamang. Sa buong lumang tipan, ang 3 araw ay madalas na araw ng kasukdulan, ng pagpapalaya, ng paghahayag. Sa 3 araw ng paglikha, lumitaw ang tuyong lupa mula sa tubig at nagsimulang umusbong ang buhay. Gaya ng nabanggit natin, ang paglalakbay ni Abraham sa bundok Moriah ay nagwakas sa 3 araw, nang si Isaac ay ibinangon mula sa mga patay at isang lalaking tupa ang inilaan bilang kahalili niya. Nang ang mga Israelita ay dumating sa bundok Sinai upang tanggapin ang kautusan, dapat nilang italaga ang kanilang sarili sa loob ng 2 araw, at sa 3 araw, bababa ang Panginoon sa bundok sa paningin ng lahat ng tao. Sa aklat ni Esther, nanawagan siya ng 3 araw na pag-aayuno bago siya pumunta sa harap ng hari upang iligtas ang kanyang mga tao, isang gawa na maaaring mga hulugan ng kanyang kamatayan, at sa 3 araw, tinanggap siya ng may pabor at nagsimula ang kanilang pagpapalaya. At marahil sa pinakahayag, mayroon tayong talatang yan sa Oseas Kapitulo 6, halika, tayo'y manumbalik sa Panginoon.
Siya'y nagpunit sa atin, ngunit tayo'y pagagalingin niya. Kanyang sinaktan tayo, ngunit tayo'y kanyang tatalien. Pagkaraan ng 2 araw ay bubuhayin niya tayo, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo, upang tayo'y mabuhay sa harap niya. Ang pattern ay hinabi sa buong kasulatan. Ang 3 araw ay ang araw na kumikilos ang Diyos ng tiyak upang ilabas ang buhay mula sa kamatayan, pag-asa mula sa kawalan ng pag-asa, at pagpapalaya mula sa pagkaalipin. Kaya kapag tinukoy ni Jesus ang timeline na ito, tinatap niya ang malalim at mayamang temang ito ng Biblia. Sinasabi niya sa mga nakakaalam ng banal na kasulatan na ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi isang random na kaganapan, ngunit ang pinakahuling katuparan ng isang banal na pattern ng pagtubos na inayos ng Diyos mula pa sa simula. Ito ang pangwakas, tiyak na, 3 araw, na kaganapan kung saan itinuro ng lahat ng iba pa. Kaya, ang tanda ni Jonas ay hindi lamang tungkol sa isang timeline, ito ang pangunahing susi na nagbubukas ng pattern ng pagtubos na isinulat ng Diyos mula pa noong bukang liwayway, na nagpapakita sa atin na ang pagkabuhay na maguli ay hindi isang nahuling pag-iisip, ngunit ang nakaplanong rurok ng buong kasaysayan. Sa pag-iisip na iyon, ang tanong ko para sa iyo ay, paano ang pagkakita sa 3 araw, na pattern na ito na hinabi sa buong kasulatan ay nagpapalalim ng iyong sariling pananampalataya sa muling pagkabuhay? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at kung nakita mong kapaki-pakinabang ang paggalugad na ito, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell na iyon para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan mag-uunpak kami ng isa pang hindi kapani-pani walang hula. Hanggang sa susunod, ito na si Marco.